always, you can be close to everyone. Sabi ko, close ka sa lahat. You hug everyone, yung ganon. And that's normal. Because like we, we're a family, ganon. But there's always a line of respect. Kasi lalaki ka. Yeah. That's why si Jaren yung kinausap ko. Kasi siya yung lalaki. Mas close din ako. So sabi ko, there's a line between respect. Kasi, like, even if clingy kami mga girls, you have to think of the feelings of the guy. Which is totoo naman. And sabi ko sa kanya, imagine kung baliktad yung situation. Ikaw yung nandun. Tapos nakita mo yung niligawan mo. Ganyan. Tapos ang dami lalaki. How would you feel? Yun lang sinabi ko. And sinabi ko nga dyan, pero it's up to you. I just wanna remind you because, ako, I'm also thinking of the career of, I work sa advertising. So alam ko yung mga ganon na, yung reason bakit hindi ka kinukuha because of the issues. So niremind ko, si Jaren. Yun lang. May nasabi ba si Piang sa'yo? Anong may nasabi siya? Ano yung nakwento? Kahit sa'yo. Ano? Sinabi niya na kaya hindi ka daw masyado because iniisip mo din daw yung reputation niya kasi may maliligaw din siya sa labas. Baka too clingy daw, ganon. Ito kasi problema, di ba? Sinabi ni Fiang yun. Sa perspective ni Fiang, dito ko na-realize na pinagbawalan ko si Jaren. Pero hindi niya alam ano talaga yung exact na sinabi ko. So kanina nung kami lang dalawa, before mo pa sinabi sa kanya, inisip ko na i-open up ko para malaman niya talaga kung ano yung exact sinabi ko. Biglang dumating ng iba, so hindi ko nasabi. Ngayon, nag-usap kayo. Exactly the same yung sinabi mo sa kanya. So sa isip ko, pag sasabihin ko sa kanya, feeling ko, iisipin niya na may manipulate ko mga lalaki for that. Kaya sa isip ko, hindi ko lang siguro sabihin. Kaya tinanong kita kung nag-usap ba kayo ni Jaren regarding this. Kasi naman, sobrang katatanong first week. And na ako, parang, hello ate na ate. Nung una kasi, super. Ang alam ko, meron nililigaw. Pero ang alam ko lang talaga, nililigaw lang. Hinaya lang niya maligaw sa kanya, ganito ganyan. Kasi literal, naliligaw for 8 months. Basta hinaya lang yung ligawan siya, ganito ganyan. Yung nag-usap sila dito ni Colette, siya, si Piang, ako. Talaga ko yung nakikinig di ako naimik nun. Na halos binibuild up niya yung lalaki. No? Siyempre, lalaki ako. Feel ko sa mga sinabi ni Piang, gusto pala niya yung lalaki. Doon ko lang na-realize na gusto niya. Kasi literal gusto niya. Hindi napaisip na ako dun. No? Gusto mo yung lalaki. Ba't ganun? Ba't ganun ka? Siyempre kung ako yun nga, kahit hindi na kita isipin ko na lang yung lalaki sa labas. Mapapanood ba niya to? Kaya nga, yan, doon din ako coming from parang involved family. So parang, how would Jaren look like? How would Fiang look like? And sinabihan pa ako ni Fiang before, na parang kami nag-comment na malandi, mga ganun. So of course, careful din ako to everyone. Sinabihan niya ako ni Jaren, kakausapin mo ba si JM at si Bitsoy? Sabi ko nga ba, matanda na yun silang dalawa. Alam na nila yan. Kasi sabihin natin, sige, nature ni Piang, wala nang masama dun. Close kami ni Piang. Ay, ang problema nga, gusto mo pala nililigaw sa'yo eh. Kasi... Pero yung point niya daw is, clingy daw siya sa mga... Yun nga eh. Kalimbawa, sabi niya sa akin sa loob, alam daw nung naliligaw sa kanya na ganun siya. At alam nga, gusto ba? Gusto ba niya na nakikita? Kaya yung point ko din dyan is, alam niya, naklingi sa mga friends. Pero technically kayo, hindi pa kayo kilala nun. Yun na nga eh. So yun din, ngayon takot na ako kasi baka isipin niya na minamanipulate ko kayo lahat. Because yung sinabi mo is exactly the same thing na sinabi ko kay Jaren. Sinabi niya sa akin yun nun, yung sa'yo. Na pinagbawalan ko. But sinabi ko daw kay Jaren na, Jaren, this is not me nagbabawal sa'yo or anything, hindi din kita like titingnan tapos magagalit. Like it's still up to you because this is your life. But I'm just here being an ate to tell you what you should do. Kasi binang ko talaga na kasi I work sa ganun. So alam ko yung mga one of the reasons bakit hindi ko nakuha yung certain personality. And it's because of those issues. Hindi yan mababalik. So parang konsensya ko din na ganun. Kaya pansin mo rin nung kahapon nung inaasar ko si Piang, hindi na ako nagsosorry. Kasi intentional talaga namin ginagawa ni JP yun para makita kung yung totoo yung concern ba talaga siya doon sa lalaki. Nagalit siya sa akin. Edi, ganun talaga. Yung concern talaga. So, yun, concern. Doon na kami nag-usap ng JP sa kwarto before matulog.
Narinig to ng iba. Lahat kami nag-usap mga lalaki. So sinabi niya, nagsalita si Jaren, si Dylan. Si Jaren hindi naiintindihan kasi malalim yung Tagalog namin. Basta ang gets ang naiintindihan lang ni Jaren. Kagabi lang nalaman ni JP na may naliligaw kay Piang. Na, ayun nga, Jever, naging clingy din. Itong naging masyadong dikit din si Piang kay JP. Hindi, kaya nga. Walang idea si JP. After nung sinabi, di ba sinabi niya sa open forum na I lost respect, ganun. Sinabi niya ako, ng someone, bakit hindi mo din-defend yung sarili mo? Like, bakit hindi mo sinabi? Pero sabi ko, it wasn't a conversation for everyone. Like, dapat yung tama doon, kinausap niya ako sa gilid. Tapos, sinabi ko yun sa kanya, nandun lahat. So, syempre, sasabi ko ba yun? Sa harap ng lahat? Diba, hindi? Kaya yun, ngayon, yun yung kailangan. Like, yun yung takot na ako kasi exactly the same sinabi mo. Sinabi ko kay Jaren, so baka isipin niya. But never ko, like, tanungin mo ba si Jaren, never ko siyang sinabihan na, like, sabi ko, you can be clingy, you can be ganun, pero there's always a line of respect. Kasi at the end of the day, lalaki ka pa rin. Alam mo how it feels, siguro, like, ganun. Pangit ng tingnan. I mean, like, kasi clingy din ako, like, normally, pero wala akong, diba, gets mo ba? Mali na naman sabi ko nung kanina, yung kao, na hindi naman kao kami nalayo. Kasi napapansin niya, kahit nga si Binsoy nadamay, pang nalayo doon. So, hindi kami nalayo. Siyempre, ang hirap i-direct sa kanya na mag-adjust ka. At kami na ang gagawa. Kami na yung mag-a-adjust muna kasi ikaw yung sa amin. Kaya, si Jaren yung kinausap ko din. I mean, kayo kasi din yung lalaki. Pero yun, tingin ko naman. Pero sabi niya, nung nagsabi na siya sa akin, sabi niya, pero na-touch daw siya kasi at least concerned daw kayo sa kanya. Tapos dun pumasok sa isip ko na, ito yung sinabi ko kay Jaren, bakit you lost respect sa akin? Pero kasi hindi niya alam. Ayoko na din i-open up kasi baka isipin niya. Sinabi mo? Na sinabi ko sa inyo. Pero at least, diba? Nasabi mo yung idea. Pero parang ayoko na din. Parang pagod na ako mag-explain. Matagal na pati. Kasi wala akong perfect time na sabihin sa kanya. Dahil na, syempre, alam nga naman sabihin ko nung before na yun, ang dami. Ito tapos last week. Sobrang busy nung sa weekly task. So wala akong, I mean, syempre, alangan unahin ko yung personal ko kesa sa weekly task natin na sobrang laki. So, inayahan ko lang. Sobrang tagal na. Alam mo yung parang, hindi ko na alam sometimes yung point kung kailan ako papasok or like, may point pa ba to? Natingga na. Oo, pero yun. Ano lang ako. Kasi, tapos yun, kaya suppose ko lang, sabi ko, nag-uusap din naman kasi yung mga boys, mga lalaki kayo eh. Kaya ang tinatawag ko dyan, sasabihin mo ba to kay JM, kay Binsoy, kasi same kayo daw. Pero una, sabi ko, I mean, siguro, mas matanda kayo, alam niyo na yan. Plus, feeling ko mas makalapit kasi sila ng age. So, mas may wrong. I mean, gets mo ba? 17, 18, gano'n. Dun the vibes, gano'n. So, siguro sa inyo, hindi masyado. Pero hinayaan lang, tapos naging super close kayo. So, parang wala lang din naman. Walang anything. Kasi alam din naman namin na friends lang kayo. Pero yun nga, hindi natin alam. Pero yung sa amin, hindi naman namin iniisip yung kay Pa. Iniisip namin talaga yung nasa labas. Sa laking pangalan naman ni Piang sa Black Up. Parang sinira din namin, sarili namin. Sayang ba't kami pumasok dito. Kapapasok lang, wala ng career, ayos. Hindi naman sinabi namin kay Piang, wala naman ako magbabago. Just lang. Ganun pa rin naman. Close pa rin naman. Pero at least habang nandito ka, matutunan mo na hindi rin naman kasi tama yun. Hindi rin naman magandang tignan. Nasabi din mo lang. Hindi. Kasi sinabi ko lang kay JM. Tinanong ko kasi. Umamin na siya sa akin. Ha? Umamin ka na ako sa akin. Hindi, sanay. Kapal. Ikaw ang umamin sa akin. Ikaw ang umamin. Ikaw ang umamin. Anyway. Hindi, kasi diba, nung first week pa lang ni Fiang, kinausap ko si Jaren. Alala niya? Sa open forum. Never, yun yung sinabi ko kay JM. Even if tanongin mo si Jaren, never ko siyang sinabihan ng bawal. Sabi ko lang na, there's another person involved. So there's feelings. He's outside. There are people who knows her. She has a big name. You have to be careful because madadrag down ka. You're
reputation, you're ganito, and you're a guy. There's a line of respect. You can be clingy, you can be sweet to everyone because we normally are. I mean, tayo lang naman nagsama-sama dito eh. Pero there's always a line of respect, especially kasi lalaki ka. Pero sabi ko sa kanya, but it's up to you how you're gonna process this. But I'm not saying that you can't be friends with her or like ganon. Yung perspective ni Fiang, nagbawalan ko. Kaya sa open forum, nagulat din ako na yung sabi niya na line is, I lost respect. So parang, Kaya nag-circle back ako, ano ba? Tapos nung sinabi niya na anong kinausap ni Sharon, dun na ako na-realize na, ito pala. Na may nagtanong kasi sa akin na bakit hindi mo din-defend yung sarili mo? Bakit hindi mo sinabi? Kung ano yung sinabi ko na dyan. Sabi ko, actually, hindi ko na naisip.